So yun nga mga adres, so nandito tayo ulit ngayon sa Motovida Phase 2 bagong silang Caloocan, and also ang nasa harapan natin ngayon is isa sa mga bagong unit sa lineup ng Adventure Max scooter ni Euromotor, which is itong tinatawag nilang Euromotor Falcon 180i. So within to my expectations, very bulky and also natural yung itsura niya for some kind of adventure type of scooter. Lang mabuti, naka-ano na rin to, na-adjust din yung kanyang visor dito mismo sa may bandang harapan. Then also, TFT display o yung mismo pinaka-digital instrument panel nito. Medyo may kaliitan to ng konti. So yun nga mga adres, so nandito tayo ulit ngayon sa Motovida Phase 2 bagong silang Caloocan, and also ang nasa harapan natin ngayon is isa sa mga bagong unit sa lineup ng Adventure Max scooter ni Euromotor, which is itong tinatawag nilang Euromotor Falcon 180i. So yun nga mga adres, before natin simulan na ikutin tong buong unit na to, so sa ngayon lagi natin ginagawa to, intro muna tayo. Mga adres, so this is the second time na makikita ko tong Falcon 180i na to. Definitely, so yung first time was on the Makina Moto Show, so kasamaang palad hindi ako nakapag-take ng mga clips and videos doon, so tanging picture lang dahil ginawal po ako sa oras noon. And also nagkaroon din po kasi ako ng mga unwanted situation na kailangan i-resolve that day, so kaya na-late din ako ng punta dun sa event na yon. And also nakuhanan ko lang siya ng pic, hindi ako masyado nakapag-review ng ilan pang mga bagong model ng motor doon. So sa ngayon, buti naka-jackpot ako dito kay Motovida. Ayan, meron silang actually apat na unit to dito mismo sa likod. Ikot lang natin Ayan, so meron silang matte black doon, plus meron silang white, gloss white, then also gray, another color ng ng Falcon 180i. So definitely, before natin simulang ikutin tong motorsiklo na to, syempre alamin muna natin yung mga pinaka basic specs and features na meron dito sa motor nito, especially sa makina niya. So okay, so engine displacement nito Falcon 180i is technically 180cc ang kanyang displacement. Then ang engine type naman niya is 4-stroke single cylinder, naka 4 valves na rin to. 51 by 59.6 mm na rin ang kanyang bore and stroke, plus meron na itong compression na 11.7 is to 1. Then also naka liquid cooled na rin po ito. Ang ang fuel system naman nito is naka electric fuel injected na rin. Naman tayo dito mismo sa kanyang performance output. So yung performance output naman nito, yung ang max output naman nitong motorsiklo na to is maabot ng 18.5 kilowatt at 8,500 RPM, plus meron na itong max torque na 17.2 Newton meter at 6,500 RPM. So yun yung pinaka basic specs and features niya dito mismo sa kanyang makina, and also pati na rin sa kanyang performance. So right now, since tapos na natin ibigay ang actual na specifications ng motorsiklo na to, so dako naman tayo dito mismo sa walkthrough na gagawin natin dito sa unit na to. So simulan na natin. So, sinimulan ko nang ilapit itong camera ko dito mismo sa motorsiklo na to kasi mas gusto ko siyang makita ng malapitan, and also gusto ko makita lahat ng yung pinaka-itsura nito, especially kapag nakaharap itong motorsiklo na to. Well, hindi ako nabigo within to my expectations. Very bulky and also natural yung itsura niya for some kind of a adventure type of scooter na 180cc. Napakaangas nitong tingnan nitong motorsiklo na to, lalo na kapag nakaharap. At dumagdag pa dyan yung pinaka-aesthetic na itsura nito mismong nitong headlight niya, which is ito, yung shape na may pagkamasungit dito mismo sa may bandang front. And take note of this, na yung actual na light system nito sa harap is naka pure LED na rin, simula dito mismo sa kanyang turning lights, dito mismo sa kanyang
DRL, then also pati na rin dito mismo sa kanyang headlight. So nakakita na ako nito one time sa daanan mismo dito lang around sa may bagong silang na merong gumagamit ng gantong klase ng motor, and since na kapag umilaw to itong DRL niya, especially kapag gabi, tapos ito sama mo pa ng headlight na nitong motorsiklo na to, napakaangas talaga tingnan eh. Well, as of now, hindi ko siya talaga totally mahusgahan that time kasi totally saglit ko lang talaga siya natingnan eh. Then also ngayon nabigyan ako kahit paano ng opportunity ni Motovida na makita tong unit na to and also ma-review na rin. So doon ko nga talaga na-determine na napakaganda talaga ng aesthetic ng motorsiklo na to. So other than that, isa pa sa nagpadagdag ng kagandahan sa resemblance sa pagiging adventure nito is yung additional beak design dito mismo sa kanyang front, which is ayan, kung mapapansin natin mabuti na ito typical natin talaga makikita tong gantong klase ng beak sa lahat ng klase ng adventure type na motorsiklo. Alam mo yung mga higher cc na mga motor, karaniwan lahat ganyan ang mga itsura ng mga adventure, which is maganda yung ginawa dito ni Euromotor to make it more unique dun sa iba pang ADB na naglalabasan ngayon within the market. So ayun, list lang natin ng konti, although pati rin ito sa SYM meron din ganon, pero mas obvious yung beak niya compare dito kay Husky. So yun yung isa sa mga naobserbahan ko sa kanya. So baba lang tayo ng konti, ayan, ipat lang tayo. Ayun o, grabe yung pagkabalki dito niyo mismo sa sa baba. So ayun, pansinin natin mabuti yung kanyang lower portion ng front. Ayan, so meron din siyang tagging ng anti-lock braking system dito or nung ABS. So based din mismo sa research ko within this kind of unit is naka dual ABS na rin ito, meaning harap likod may ABS feature na rin yung kanyang braking system. So other than that, yung kanyang brake system mismo is naka disc brake na rin, plus meron ding additional na dual piston caliper. So we can expect more in terms of the stopping power, also pati na rin mismo sa pagpreno natin, gamit din mismo itong gantong klase ng motorsiklo. So ayun, naka-mags na rin ito. Ang ganda ng pagkakapintura ng mags Then also ang tire size nito is nasa 110 by 80 by 14 yung front tire size nya. Fully covered yung likod, then also extended na rin yung fender dito mismo sa may bandang likod. Telescopic fork na rin. So telescopic fork suspension pa rin ang gamit nito dito mismo sa harapan. So ang alam ko, sa mga nagtatanong din kung ang mismong tires ba nito is naka-tubeless, yes, lahat naman ng halos na mga bagong unit ni Euromotor ngayon technically is ginagamitan na ng tubeless tires ngayon. So tingin ko yung iba na lang sigurong mga unit ni Euromotor talaga ang hindi na ginagamitan ng tubeless, especially yung naka spoke wheels pa rin. So yun, then punta tayo dito mismo sa may bandang gilid. Dako naman tayo dito sa mismo rider side, which is ito yung actual na section kung saan visible sa mata ng mismong rider. Well, technically siguro ilan-ilan lang siguro yung picture ko dito mismo sa review na to, since yun nga medyo wala pa akong idea, but I will do my the best para at least kahit paano mapakita ko sa inyo yung actual na itsura nung TFT display na ito. So ayun, so currently ang nakikita ko ngayon dito mismo sa harapan is yung kanyang visor, which is napakaganda, then also napakalapat din at the same time. So based mismo sa sa pag-ikot ko lang ng konti dito mismo sa motorsiklo na to is lapit lang tayo ng konti. Adjustable yung kanyang wind visor sa harap. Ayan. So lang mabuti, na rin to, na-adjust din yung kanyang wind visor dito mismo sa may bandang harapan. Then also TFT display o yung mismong pinaka digital instrument panel nito.
medyo may kaliitan to ng konti compared dun sa mga nakita ko na digital instrument panel or yung TFT display ng iba pang mga motorsiklo na or units na available dito mismo kay Motovida, especially yung Husky ADB. Then napansin ko rin na ayun, medyo sige lang po. Halos dito na ayun, medyo may kaliitan din yung screen niya, malaki lang yung border. Then plus, andito na mismo sa ilalim yung kanyang mga indicators, check engine, yung pati na rin yung kanyang, tama ba? Teka lang, kapitan ko lang ng konti. So meron din tayo ditong engine check, oil check, then also high beam and low beam, medyo hindi lang siya totally visible, plus left and right indicators din, tapos ABS indicator din dito mismo. So sad to say, hindi ko lang siya totally mapakita ng maayos, gawa nga ni reflection nung kanyang TFT display. Then also so dako tayo dito, medyo may iskipan lang tayo ng mga konti pero okay lang, at least kahit paano makita na natin. So ayun, nalipitan na natin ng konti kahit paano the usual controls. Pero bago yan, before tayo dumako doon, is dito muna tayo ngayon sa kanyang handlebars. So handlebars, handlebar pala, sorry. Singular lang sorry na. Ayan, handlebar, basically naked since ito ay Adventure Maxi Scoot. Then also controls left and right, mapapansin natin andito lahat. So meron tayo dito sa may right side na, ayan, so idle stop switch, tapos headlight button, headlight switch, then also sa baba yung kanyang electric start button. So ito yung sa right side, yan, halos lahat yan, itong tatlo. Then also yung kanyang hazard na red button, passing dito mismo sa back nung control buttons nya, high beam and low beam, plus itong turning light switches. So then also yung horns, yan, andito siya sa may bandang baba, hindi lang siya totally visible. Then makagandaan din dito, meron na rin siyang emblem ng Euromotor, and dito mismo sa harap. Plus I think this one is for menu setting, if I'm not mistaken, dito mismo sa sa TFT display niya. Well, tatanong ko to mamaya ako para saan to, para at least medyo malinaw. So ayun, then balik tayo dito mismo sa may pinakapwesto niya. Ayan, pansinin natin to mabuti. Ito, baba tayo ng konti ayan. So dito mismo sa side, may makikita pa tayo dito yung kanyang side pocket. So kagandahan dito, pwede mo ilagay yung cellphone mo, plus kasi medyo may pagkamalalim na rin siya. Then also meron na rin siyang USB charging port dito sa mismong loob. Ayan, so kasama na rin sa picture ng Euromotor. Plus dito mismo sa may bandang gilid, papansinin natin mabuti, ayan, lipat lang tayo ng konti. So dito mismo pansinin natin na etong actual na susian niya dito is naka smart keyless technology na rin po siya. So may iba't ibang modes dito, simplest thing na katulad din sa Griffin. Then meron din siyang button dito for seat, then also fuel. So dito mo lang siya itatapat para mabuksan yung mismong under the seat niya, then also pati na rin yung sa fuel. Then ayun, gas cap, as usual, halos lahat ng mga unit ng Euromotor na ganito, Maxi Scoot, mapa Sportsman or ADB, napapansin na natin to na nandito palagi sa harapan yung kanyang gas cap o yung pinaka mismong tangke nung motorsiklo. So ngayon, alamin natin ngayon kung ilan ba yung fuel tank capacity ni Falcon 180i. So Euromotor Falcon 180i fuel tank capacity currently umaabot siya ng 8.5 liter. So marami-rami na to. Then also fuel injected pa. So we can expect na makakatipid tayo dito mismo sa motorsiklo na to, especially kung gagamitin natin to for long ride. Actually,
lahat naman ng motor is pwedeng gamitin for long ride. And ang dami na rin nagtatanong din sa akin mismo sa sa mismong page ko, meron din sa YouTube channel ko, and also sa TikTok. Marami nagtatanong yan. Lahat ba ng motor, yung ibang motor ko dun, tinatanong nila kung pwede ba tested na ba siya for long ride. Syempre naman, halos lahat naman pwede naman sila gamitin lahat sa long ride. Basta gawin nyo lang is kailangan nyo i-kondisyon yung mismong motorsiklo na gamit nyo at yung gagamitin nyo sa mismong long ride nyo. So ayun, so after that, put boards left and right. So alam ko nilalagyan to ng rubber, then also metal, di ko lang sure, alam ko pwedeng lagyan ng metal plates yon. Kung ikaw mag-a-avail ka nito, hanap ka lang ng magpipit dito, then syempre ikaw na bahala kasi ikaw naman lang magmo-modify or mag-aano ng sarili mong motor So the usual thing, yung iba nilalagyan ng metal plates to para mas makakapit ng gusto yung rubber dito mismo sa kanyang footboard. Magkabilaan yan. So punta tayo dito mismo sa kanyang seat. Okay, so ito yung actual seat niya. So ang kagandahan dito sa seat na to, basically nakita ko na rin to din mismo sa Griffin Nasa Griffin mismo nakita ko na rin to. Pero same texture. Medyo may pinagkaiba lang siguro, wala na palang pinagkaiba kung tutusin kasi meron din silang carbon plate dito, plastic carbon plate dito Ayan So malambot yung cushion, maganda yung pagkaka-upholster. Then also, isa pa sa mga nagustuhan ko ngayon sa unit ni Euromotor is very uniform na yung kanilang design ng upuan sa ibang units nila, especially yung katulad nung kanina doon sa may Griffin. Tapos dito mismo sa sa unit na to, dito kay Falcon 180. So, isa yun sa mga bagay na nagustuhan ko dito mismo sa motorsiklo na to, tsaka doon sa iba pang unit ni Euromotor. Isa lang ng design halos, then wala nang pinagkaiba halos yung upuan nila, which is napakaganda naman, diba? At least alam natin na very quality yung mga gantong klase ng upuan pagdating sa mga gantong unit na nilalabas nila every single year. So di ko lang alam kung meron pa sila nare-release every single month So handlebars, check. Matibay, makapal na uri ng bakal. Lahat naman halos lahat naman ng mga motorsiklo makapal na uri ang ginagamit makapal na uri ng bakal yung ginamit Then also yung quality of paint job that they have already in this grab bar, siguro naman hindi ito mababakbak agad-agad compared sa iba pang mga other units na or other motorcycle brands na nakita ko. So ayun, as of now yun yung naman na-obserbahan ko dito. Plus ito yung kanyang tail, ASI. Ayan, naka fully carbon design na, plus meron pa dito sticker ng Euromotor sa likod. So ayan, isa pa sa mga nagpaganda ng design dito sa may bandang goral niya. Okay, so foot pegs for OBR. Yan lang naman yung mga ino-obserbahan ko Check natin. Easy to access, easy to regain. Pwede natin tiklopin or hindi. Basta, ayan hindi siya ganun katigas, hindi siya ganun kalambot, sakto lang. Then also, pansinin natin mabuti tong bandang baba. Ayan. Meron mo ba tayong hindi na-review sa harap? Parang bilis, no? Meron, hindi, wala na pala. Hindi na pala halos. Wow. Ngayon ko lang ulit nakita itong emblem na to. Hindi ko nakita to dun sa iba pang unit ni Euromotor na So as of now, so air filter CVT, ayan. So makikita natin dito. Naka-enhance smart power na rin po pala itong motor na to based dito sa emblem na nakalagay sa kanya. Then also, maobserbahan natin mabuti. Angat natin ng konti. Ay, nabaklas. So maobserbahan natin dito mismo sa may bandang rear na naka-twin sub-tank or naka-dual sub-tank shock suspension na rin ito sa likod. So same din ng Griffin 180i, naka-dual sub-tank shock suspension na rin siya sa likod. So ayan, mas maganda at mas maayos yung play nung kanyang suspension dito sa likod kapag nakaganto to. So expect natin yan. Plus mudguard. Then also
front fender dito mismo sa may bandang likuran niya. Ayan, medyo iangat ko lang ng konti, ayusin lang natin. Yan, so mapapansin natin mabuti na yung kanyang actual na tail light is ayan, napakaganda, sobrang forma. Naka-LED na rin to mga dre. Plus, ganun din yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang likod. Ayan Plus, isa pa sa nagpapogi sa kanyang gilid. Pag tiningnan mo siya is yung kanyang exhaust. Obserbahan natin mabuti yan. Ayan. So, pansin na natin yung kanyang design. Layuan natin ng konti. Ayan. Dito na nga lang. Ito yung actual na design ng kanyang exhaust. So, yung position ng exhaust nito is naka-upright. Sport na rin. Then, also naka-swing arm na rin ito. Dito mismo sa may bandang likod. Plus, ito yung lalagyanan ng coolant niya. Dito mismo sa may bandang gilid, sa may right side or right portion. So, kumbaga ito yung pinaka-radiator ng motorsiklo na to. So, ayun. Hindi ko pa pala na-add to. Ayan yung kanyang design dito sa gilid. Para siyang hive, a beehive or something else like that. Isa pa yan sa nagpaganda dito mismo sa motorsiklo na to So, ayun yung mga observation ko sa kanya. By the way, ito pala yung susi ng Falcon 180i. So, ito yung duplicate. Kalimutan ko pa mga dre. Yung under the seat pala niya, sorry. Ayan So, mapapansin natin, huge or medyo malaki na yung kanyang under the seat. Itong compartment niya na to. So, kasyang-kasya na dito yung half face tsaka yung full face na helmet conforme sa size. Plus, dito mismo sa may bandang looban, itong part na to, dito sinasalpak yung mismong battery nung Falcon 180i. So, dyan mismo sinasalpak yan pag once na ina-activate natin yung mismong motorsiklo na to. Then, another than that, may napansin pa ako dito mismo sa ilalim ng seat niya, which is ayan. So, eto, parang ngayon ko lang ako nakakita ng gantong seat na curvy and at the same time very spacious. Nagbibigay din ng space upon the for the insertion of helmets. Plus meron pa ditong extra if ever na meron tayong ilalagay dito somehow, if ever kung gusto natin makatipid sa space, pwede tayong maglagay ng tools dito mismo sa part na to. Ayan, hindi lang makita sa video ayan pwede tayong maglagay dito ng tools or somehow documents sa loob nito. Plus ito, take note lang din mga dre, pag mga gantong kalaki yung compartment ninyo, take note of this na marami na kayong mailalagay dito. Just include na rin yung actual na mga kapote ninyo, somehow and somewhat, yung mga iba pang mga bagay na dinadala nyo for a specific sabihin na lang natin yung mga specific na lakad ninyo. Then also mga emergency kits, nasa inyo naman yan. Then ayan, so dito nyo makikita napakalaki ng kanyang seat compartment. So right now, total medyo tapos na tayo sa part na to. Kinabahan ako dun na pag-walkthrough dito mismo sa motorsiklo na to. So syempre kagaya nung dati, magsi-seat high test tayo dito mismo kay Falcon 180i. So kagaya nung ginawa natin dati. So ayun, ayusin na natin yung cam. The moment of truth, gawin na natin to. Balik muna natin sa langit. Pero medyo matapat to Tinto ako. Pero kaya. Turning radius, all good. Ayan. So wala ko nakikita problema in terms of balance and everything. Siguro, bago lang kasi sa akin itong motor na to, kaya medyo hindi bago ko. Pero somehow okay naman siya. So far so good. Nice naman. So, ayun.
Siyempre, kailangan. Okay, so Falcon 180i ng Euromotor. So, technically, magkano nga ba ang cash price nito pag binili mo to? So, ang halaga nito, ang SRP nitong Euromotor Falcon 180i is maabot siya ng 129,900 pesos in cash. So, kung kukunin mo siya ng installment, kung pwede mo siyang pwede kang mag-down sa kanya ng at least 10,000 pesos. So, although meron pa rin tayo ditong 6 types of terms of payment. So, meron tayo ditong 6, 12, 18, 24, 30, and 36 months. Kagaya lang din ng iba pang units dito ni Motovida. So, ngayon, i-discuss natin ngayon yung kanyang terms of payment. Every type of terms, mali. Ulit. I-discuss natin mismo yung kanyang monthly amortization in every terms of payment na available dito mismo sa motorsiklo na to. So, 6 months terms of payment muna tayo. So, 23,680 for 6 months. Every month yan ha. Then also 12 months is 12,914 to be exact. Then, ayun, 9,325 for 18 months plus 7,531 for 24 months. 30 months naman is 6,454 plus 5,736 for 36 months. So, yun yung actual price na ngayon mga dre. Hanggang dito na lang, so far so good. Hanggang dito na lang muna tayo. Ay, teka, meron din pala siyang rebate na 300 pesos if ever na-updated yung hulog mo ha. Take note nyo na lang muna yan. So, hanggang dito na lang muna ako mga dre. So, stay tuned. Tabangan nyo mga upload. Ingat kayo lahat. Ride safe. Keep safe everyone. Drops out.